Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 200 ka magbanay, apektado sa pagbaha sa Maguindanao del Sur nga epekto sa trough sa bagyong Christine. Pipila ka mga balay sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City na danyos tungod sa paghapak sa balod nga epekto sa trough sa bagyong Christine. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte unang mikasa sa hair follicle drug test. Representative Migs Nograles, mikasasab. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagkakusog ang bagyong Christine nga paday nagpaulan sa dakong bahin sa Luzon ug Visayas. Samtang trough o extension sa mga bagyo ang nagapaulan sa Mindanao. Sumala sa pag-asa, padayong nakaapekto sa panahon sa Luzon, partikular sa Northern Luzon, lakip sa Visayas, ang bagyong Christine nga nagkakusog na, samtang nagkaduol sa yuta. Gisa kakaroon ang signal number 2 ug number 1 sa halos tibok Luzon ug Visayas. Sa latest forecast track sa bagyo, gipaabot nga maglandfall o muigo kini sa Isabela Province karong gabi o ugma sa kadlawon. Dayon tabuko niini ang Northern Luzon una mogawa sa Ilocos Region padulong sa West Philippine Sea. Posibleng mogawas kini sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Sa Mindanao, trough o extension sa mga bagyo ang magpaulan sa dakong bahin sa isla. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, South Cotabato ug Sultan Kudarat. Busa magpabiling igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Nakasinat isab og halapad nga pagbaha ang probinsya sa Maguindanao del Sur nga epekto sa trough sa bagyong Christine. Gani kapin 200 ka magbanay ang mihiklin gumikan sa baong pagbaha. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Wala sab makalingkawas sa halapad nga pagbaha ang pipila ka lugar sa Maguindanao del Sur adlaw Martes nga epekto sa trough sa bagyong Christine. Gani nalubog sa baha ang pipila ka kabalayan og tulungaan sa Barangay Tuka sa Mamasapano. Duna say mga magbanay ang nabahaan kinsa gipang rescue sa otoridad. Apektado sab sa pagbaha ang ubang mga basakan sa maong lungsod. Sa Talayan, miabot sa hawak ang level sa tubig baha nga ginasulayan og labang sa mga residente. Daw nahimo sab nga suba kining mismong National Highway sa Ampatuan. Apan, ginaagian gihapon og mga sakyanan. Sa Barangay Labu-Labu 2 sa Datu Hopper, Ampatuan, nagpahigayon sab og rescue operation ang PDRRMO Maguindanao del Sur sanglit dunay pipila ka magbanay ang natrap sa ilang mga panimalay. Mayroon po tayong na-rescue yung 8 pamilya doon na natrap po sa loob kasi yun nga po, tumaas yung level ng tubig so umabot ng hanggang dibdib. So nahirapan po yung mga bata at saka yung matatanda na lumabas. So we had to augment the rescue efforts ng municipality ng Datu Hopper. Sa tala sa PDRRMO Maguindanao del Sur, ana sa 59 ka mga barangay gikan sa 8 ka lungsod sa Maguindanao del Sur ang naapektuhan sa halapad nga pagbaha. Kini mao ang Datu Hopper, Paglat, Datu Saudi Ampatuan, Pandag, Datu Abdullah Sangki, Ampatuan, Sultan sa Barongis ug Gindelungan. Anaasab sa 227 ka magbanay ang mihiklin ngadto sa mga evacuation center nga gilayong gitagad sa mga otoridad. Hinuon, wala pa'y natalang naangol atol sa baha. Dugang sa PDRRMO ana pagyapon sa state of calamity ang probinsya. Busa aktibo ang disaster funds alang sa pagtagad sa mga bakwit. So although this past how many months, ilang beses na po tayong nag-declare ng state of calamity sa ating probinsya, meron pa naman po tayong natitirang konting disaster fund, yung emergency fund natin. So the good governor has already instructed na mag-repack na po tayo sa ating emergency operation centers para if ever meron po tayong may pamimigay. And then she is in constant contact din po with the DSWD Secretary para maghingi po ng additional na tulong sa ating mga kababayan. Sa karon, hinay-hinay nang mihubas ang tubig baha sa kabalayan sa probinsya. Gawas lang sa waterways nga taas pagyapon ang level sa tubig nga nagikan sa laing mga lugar. Efren Mamak, One Mindanao. Pipila ka mga balay sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City ang naguba human gihapak og dagkong balod nga epekto sa trough sa bagyong Christine.
Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dagko og kusog nga hapak sa balod sa kadagatan. Ingon ani ang sitwasyon sa Purok 3, seaside sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Pasado alas 11 sa gabi adlong Martes, gikakurat sa mga residente sa lugar ang paspas nga pagsaka sa tubig dagat. Inubanan sa dagkong balod. Hinuon paspas nga nakahikling ang mga residente paingon sa Comfort Court sa maong barangay. Pagkabuntag, ingon ani na ang itsura sa mga balay sa daplin sa dagat. Nabanlas ang mga bongbong ug naanod sa dagat ang ilang mga gamit. Nagigdahig na pa man mi sa ato sa daan Unya, pagdagko na sa lamakod mi kay ang salog, na usdak naman siya ka, nawala naman ang mga tuko. Di na ako makapanguha sa among mga butang kay kuha naman ang salog na ni Daagharang. Mahugno naman ba? Sayo pa lang sa buntag, ingon ani na kadagko ang hapak sa balod dinhi sa Purok 3 sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Gani, pipila ka mga residente na ang nangandam pag-usab kung galing mubalik ang dagkong hapak sa balod. Gikabalakan nila tungod 1.9 meters kuno ang gitason sa high tide unyang gabi. Tapot lawas lang matud pa ang nadala sa mag-asawang Antigua kinsa pulo senior citizen. Sumala sa assessment sa Barangay Risk Reduction and Management Council. Ang panimalay lang sa mag-asawang Antigua ang totally damaged. The affected areas for Zone 2, Zone 3, and Zone 4 and Zone 5. Partially damaged is 24, totally damaged is 1, individuals is 192, and household is 80. Hinuon naka-alerto na kuno ang tanang personahe sa Barangay Agusan BDRRMC alang sa posibleng rescue operations kung subli kining mahitabo karong gabi. Tabangan na to atong barangay, kita magtinabangay, dili ta magsalig. Kita na mismo mohawa or moani dito sa James atong evacuation area. Nanawagan sab og tabang ang mga apektadong residente aron makapatukod og balik sa ilang naguba nga mga balay. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Sa Davao City, 52 ka purok sa Barangay Marilog proper ug kapin 20 ka panimalay sa Barangay Baganihan sa Marilog District ang apektado sa nasinating kusog nga ulan ug hangin kagahapon nga epekto sa trough o extension sa Bagyong Christine. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Barangay Marilog proper Kapitan Jeanette Suam, moabot sa 52 ka mga purok sa ilang barangay ang apektado. Sa karon nagpadayon ang ipahigayong assessment sa BDRRMC sa mga danyos. Sanglit dunay pipila ka mga panimalay ang natumbahan og kahoy ug dunay say panimalay nga dili na mapuy-an pa. Sa Barangay Baganihan proper Marilog District sa Davao City gibutyag ni Barangay Kapitan Alan Angit aton sa pagkiginabi sa GMA Super Radio Davao nga gibana-bana ang moabot sa 26 ka mga balay ang nadanyo sa ilang barangay gikan sa 4 ka mga purok. Sa karon gawa sa assessment gilugwayan sab hangtod karong adlaw ang suspension sa klase sa tanang level sa maong mga barangay. Nangandam na ang pipila ka lokal nga kagamhanan sa Davao Region sa posibleng epekto sa trough sa Bagyong Christine sa reyon. Atong sayron ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, may pagawas na og advisory ang Coast Guard Station Igacos kalabot sa biyahe karong dunay pagdaot sa panahon. Samtang may pagawasab og advisory ang Coast Guard Station Davao Oriental kung asa temporaryong suspendido ang biyahe sa mga gagmayng sakayan. Ginapangandaman na sa Coast Guard Station Igacos ug Samal Island LGU ang posibleng nga epekto sa trough sa Bagyong Christine sa isla. Busa, may pagawas na og advisory ang Coast Guard Station Igacos kung asa ginapahinumduman niini ang mga mananagat nga tumanon ang mga precautionary measures sa pagpanagat. Gipahimangnuan nato ang tanan nato nga mananagat nga mag-igmat sa ilahang pagpanginabuhi diha sa tuwang kadagatan og ato asa lang kanunay ginapahinumduman nga mag-amping kanunay og kung galing makaya nga dili na lang una managat taliwala sa pangit nga panahon, dili na lang usa sila magpadayon. Inoon, walay kanselasyon sa biyahe sa mga pantalan sa Samal Island. Samtang, doon na sa mga lakang ang Samal Island LGU aron malikayan ang posibleng nga epekto sa trough sa bagyo. Gisuta sab sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang high-risk areas. Nanay warning ang atong City Disaster Risk Management Office, labi na ang City Public and Safety Office. Kabahan niya ni, nagina-monitor nila. So, i-activate na pod namo ang atong mga kabarangayan. Labi na ang mga coastal barangays. We have 32 coastal barangays.
Padayon sa bang ilang monitoring sa mga barangay nga prone sa landslide ug pagbaha. Mga residente na mo sa coastal barangays, no? Labi na sa mga low-lying mga barangays, among ginahangyo magmatngon, magpahibalo dayon. While the city public safety office is always monitoring the situation, magmatngon ta, magpataho dayon silang barangay nga unsa na ang sitwasyon. Kung mahitabo nga ning taas na gyud ang tubig, walay pagduha-duha, dapat mo-vacate sila sa ilang gipuy-an. Sa Davao Oriental, temporaryo nga gisuspende ang biyahe sa tanang vessel o watercraft nga dunay gibugaton nga 250 gross tonnage paubos sa area of responsibility sa probinsya. Kinito ko nasab sa epekto sa trough sa bagyong Christine nga magdala og mga dagkong balod nga moabot sa 3 meters ang itason. Sara, ginapay mangnuan ang mga gagmay nga sakayan nga kumamahimo. Likayan una ang pagpanagat o kanunay nga mag-monitor sa advisory sa Philippine Coast Guard karong nagpadayon ang daot nga panahon nga dala sa trough sa bagyong Christine. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ug PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles nagpa-hair follicle drug test karong adlaw apan sa managlahing lugar. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, si Attorney Migs Nograles dinhi sa Davao City nagpa-hair follicle drug test samtang si Congressman Paulo Duterte dito sa Mandaluyong City. Ang duha magkaatbang pagka-congressman sa 1st District sa Davao City. Mag-alas 2 Miyerkules sa hapon, miabot sa usa ka laboratory clinic sa Bahada, Davao City si PBA Party List Representative ug mudagan pagka-congressman sa 1st District sa Davao City nga si Attorney Migs Nograles aron mo pailawom sa hair follicle drug test. Tubag kini ni Attorney Migs sa hagit ni incumbent 1st District Congressman Paulo Duterte nga kaatbang niya sa 2025 midterm elections. Gihimo daw niya kini alang sa katawhan. Kini ang iyang first time nga mopailawom sa hair follicle drug test. I don't take that as a challenge kung gustong makita ng tao, like I said in my Facebook post, no, para sa accountability to, para sa transparency to. And we are just doing what siguro people want to see or no. I will do this regardless to prove and show up for people to see. Wala na. Kahinumduman nga gipakita ni Congressman Pulong ang negative result sa iyahang hair follicle drug test niadtong Agosto. Iyahang gihagit ang iyahang kaatbang sa pagkarepresentante sa unang distrito sa Davao City nga si Attorney Migs nga magpa-hair follicle test sab. Ang maong hagit alang matud pa sa kaayuhan ug masiguro nga ang magsilbing leader, limpyo o walay bisan unsang bisyo nga illegal nga droga. Una nagpa-test, gihagit sab ni Attorney Migs si Congressman Pulong nga sabay sila karong adlaw magpa-test apan wala miabot si Congressman Pulong kay didto kini nagpa-hair follicle test sa Mandaluyong City. Hindi naman masama siguro kung magpa-drug test ka, di ba? Kung wala kang tinatago. Pero pag may tinatago ka, syempre, it's up to you, di ba? Kung paano mo i-handle yung sarili mo sa harap ng mga ng constituents mo. Syempre, pag hindi gumagamit ng droga, syempre, nasa maayos yung pag-iisip mo. Sayang, kasi hindi ko pa siya nakikita dito sa Davao. But at least, no, sabay din kami kahit hindi in the same area. Gipakita sab ni Attorney Migs ang iyahang pahak human makuhaan og hair strands isip sample. Meron talaga siyang ganon. Marami siya, makapal. Hindi lang siya isang ganon. So sabi ko, naku, para na akong ano, ayan. Saya pa pahak. Attorney, nabigla rin po kayo sa payment ata. Oo, mahal. 8,650, no? 8,650. So, yun nga, na-confirm natin, 3 months lang yung parang detect niya kung nandun sa sistema nyo. So, kung every 3 months yung gagawin, ay, naku, napakabahal nito, no?
Ang sample ipadala pa sa Amerika, kay dito na daw ang machine nga makaproseso sa sample. Nakatakdang mugawas ang resulta sa November 18. Samtang kabahin sa hair follicle drug test bill, nga gipasaka ni Congressman Duterte, nga mao ang House Bill number 10744, diin gi-require ang mga political candidate nga magpa-hair follicle drug test aron masigurong walay drug addict o drug user nga mulingkod sa katungdanan. Sumala ni Attorney Migs, kinahanglan pa daw tun-an Mandate po kayo no, ng mga ibang kandidato sa mga bagay na wala po sa Constitution or wala sa election code, baka po hindi pumasa. Ayaw naman po natin, 'di ba, na magpapasa tayong batas tapos hindi naman pala siya constitutional. So I cannot speak ahead to say unconstitutional po to. Pero may mga studies that might make it unconstitutional. Kaya nga po kailangan mapakinggan natin kung ano yung gusto ng author. Sara, dili lang si Attorney Migs ang gihagit ni Congressman Pulong apan ang tanang nga congressional candidates labi na tong gibansagan og young guns sa Congress. Sumala ni Attorney Migs nga nagpahayag na nga andam ang kining gibansagan nga young guns sa Congress nga magpa-hair follicle drug test, pero kana ang atuang wait and see kung kinsa pa ang sunod nga magpa-hair follicle drug test. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban. Paray ginatambalan sa ospital ang usa sa batang biktima sa pagpang-hostage sa tulo ka mga person deprived of liberty sa Digos City District Jail ni atong Domingo. Gawa sa duha ka batang biktima, upat sab ka personay sa BJMP ang samdan atol sa insidente. Ani ang report ni Argil Relator. Ana sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City, padayong ginatambalan ang nasamdang 4 anyos nga batang babae sa pagpang-hostage sa tulo ka mga person deprived of liberty kun PDL sulod sa Digos City District Jail niadtong Domingo sa Udto. Hinuon, sumala sa BJMP 11, ana-ana sa luwas sa kahimtang ang bata. Yung 4 years old na biktima, so far stable naman po yung condition ng bata. Na-discharge sa dayon ang usa ka batang biktima sanglit na suta nga wala kinisamad sa kalawasan. Apan ipailawom sa psychological intervention tungod sa trauma. At the same time, from time to time, magkakaroon ng therapy yung bata para siyempre ma-address natin yung mga traumas or matignan lang ating mga psychologists at psychometrician po. Gawas sa mga biktima, upat sab ka miyembro sa BJMP Special Tactics and Response Assault Team ang nasamdan sa kamot ato sa pag-ilog nila sa mga improvised deadly weapon nga gamit sa tulo ka mga PDL nga suspect. Samdan sab ang tulo ka PDL apan hatagan na sila og atensyong medikal. Sa karon, gibalik na sila sa Digos City District Jail ang tulo ka PDL apan naka-isolate sila aron dili matud pa moulbo ang kagubot tali mga kaubanang PDL tungod sa ilang gihimong pagpang-hostage ug anak sa mga kaubanang PDL. Kasong frustrated murder ug child abuse ang dugang kasong atubangon sa tulo. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gisiguro sa Department of Social Welfare and Development Region 11 nga andam og bastante ang supply sa family food pack nga iapod-apod ugaling kinahanglan og dugang ayuda ang mga lokal nga kagamhanan. Sumala ni Berlita Silagan, ang head sa Disaster Response and Rehabilitation Section sa DSWD 11, atol sa pagkiginabi sa GMA Super Radio Davao nga ang matag probinsya doon ay storage nga naka-standby nga tig 39,500 ka mga family food pack. Gipasabot sa opisyal nga ang DSWD augmentation lamang o mudugang sa ayuda ugaling magkulang na ang giandam sa mga LGU. Samtang nakaandam sab ang buhatan sa mga magkinahanglan og pinansyal nga ayuda pinaagi sa emergency cash transfer. Hinuon pagsiguro sa DSWD nga hugot ang ilang koordinasyon sa mga LGU alang sa paspas nga pagresponde ugaling dunay kinahanglang i-evacuate tungod sa mga kalamidad. Target sa Davao City Engineers Office nga maklear dayon ang tanang mga debris gikan sa nahugmak nga steel bridge sa Barangay Matinapangi, Davao City niadtong Sabado. Ang DPWH Region 11 nakigkoordinar na sab sa mga buhatan alang sa pagtukod og bag-ong tulay sa lugar.
Apan wala pagihapon masuta kung kinsa ang tag-iya sa truck ingon man ang misibat nga truck driver. Ani ang report ni Argil Relator. Nasugda na sa mga personahe sa Davao City Engineers Office ang clearing operation sa nahugmak nga steel bridge sa barangay Matina Pangi, Davao City niadtong Sabado sa hapon. Kinihuman giagian og 10-wheeler truck nga lapas ang gibug-aton sa load capacity sa tulay. Unahon matud pa nga makuha ang mga bakal sa tulay, una isa kasab ang truck nga nagihapon sa sapa. Target sa City Engineers Office nga maklear na ang sapa sa Domingo, October 27. So parang advice sa amuha sa City Engineers, pull out sa nila, tapos na sila yung negotiation sa DPWH siguro. Sumala sa DPWH 11, nagpahigayon na sila og inspeksyon sa lugar, kauban ang Davao CEO og nakatakda sab nga magpahigayon og coordination meeting. Anda matud pa sila nga mutabang sa pagtukod og bag-ong tulay. Ang initial naman na naisgutan is ang pagbuntar og kaning modular bridge gyapon o steel bridge gyapon siya. Kaya doon naman tayo mga components na ready ana. So ng modular bridge na tinatawag nato, it will only be a couple of weeks. So mas dali siya compared sa concrete. Sa karon, parayon pa ang pagila og pagpangita sa truck driver. So parang ang tag-iya sa truck, wala palagi na mo na verify. Kung paano mo namang gikuha ng plate number sa LTO, wala pa feedback ng LTO sa MOA. Ambot ka sa police station kung nakakuha na ba sila. Ano ba? Ang driver, wala pa po namo na trace up ang driver kay ang katong pagkahitabo, ang helper man ang nakuha namo. Dunanay gimuntar nga temporaryong agianan duol sa nadanyos nga tulay alang sa mga residente apan dili gihapon pwede makaagi ang mga sakyanan. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Ginasiguro sa mga tulunghaan sa Samal Island nga ginatuman sa ilang mga estudyante ang mga lakang batok, hand, foot and mouth disease. Human nakatala ang isla og kapin 70 ka kaso karong tuiga. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sukad Enero hangtod Oktubre karong tuiga, nakatala na og 73 ka kaso sa hand, foot and mouth disease ang City Health Office sa Samal Island. Gawas sa kinatipok ang kaso. 5 niini ang active cases. Karong bulan na namin natala nga unong kakaso sa HFMD po. Hinoon sumala sa CHO, walay tulunghaan sa isla ang nag-shift sa online learning tungod sa HFMD. Gipaniguro sab sa ubang tulunghaan sama sa Peña Plata Central Elementary School nga nagahugas og kamot ang ilang mga estudyante, una og paghuman sa klase ug una mukaon. Meron kaming mga hand washing facilities na naka-prepare na ang mga sabon, ang mga soap na kailangan nilang gamitin. Ang ginikanan niya si Christine, ginaubanan ng iyang anak sa tulunghaan aron masiguro nga limpyo ang ginakaon sa iyang anak ug naghugas kini og kamot. Pinakuan ako sir nga pag alis rin magkaon manghugas og kamot, nya mangkuan siyang mga kamot git sir kay ang kagaw mo kuan siyang kamot. Usa sa mga sintomas sa HFMD mao ang red spot sa baba, kamot, tiil og sa may samput, kalintura, sore throat, pagkaluya ug walay gana mukaon. Bukayan at kini pinaagi sa mga duga gikan sa mga butoy, droplets, gikan sa ubo o gatsing, hugaw sa tawo, ug mga kontaminado nga lamesa, lingkuranan o uban pa nga mga gamit. Gila yung magpakonsulta sa doktor kung makasinati o sasamang sintomas. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao. Gipildi sa Arellano Chiefs ang Perpetual Alta sa Round 2 sa NCAA Season 100 Basketball Games kagahapon. Samtang gipospone ang mga dula kaganina tungod sa daot nga panahon. Usa ka come from behind win ang nakabot sa Arellano Chiefs nga nalamangan pa sa Perpetual Altas ug unog ka puntos sa halftime. Sa score nga 33 ug 39 ang Altas. Apan wala nagpalabot si Maverick Vinoya kinsa mibanat og 20 points. 4 rebounds ug 2 assists aron makabot sa Chiefs ang back-to-back nga kadauga nila sa score nga 66-59. Samtang gipospone ang mga dula kaganina tungod sa daot nga panahon nga nasinati sa Luzon dala sa bagyong Christine. Ang dula tali LPU Pirates versus Benil Blazers ug EAC Generals versus JRU Heavy Bombers i-reschedule. Garbo karon sa Mindanao ang 25 anyos nga taga Kidapawan City.
kinsa rank 1 sa October 2024 Physician Licensure Exam. Siya sabang nag-inusarang Mindanaoan sa top notchers list. Ato siyang ilailahon sa report ni Kent Abrigana. Ilabihan ang kalipay sa 25 anyos nga si Isaac Jones Orig na taga Kidapawan City, kinsa graduate sa Davao Medical Foundation sa Davao City. Kinihuman siya ang first placer sa October 2024 Physician Licensure Exam nga dunay rating nga 89.33%. Si Isaac ang nag-inusarang Mindanaon nga nasulod sa top notchers list. Open ako ato sa listahan, so pagkita nako first jud ang akong pangalan, so grabe jud akong kalipay, sir. So ni ato dayon ko since naaraman ko diri sa Kidapawan, kauban akong parents, so ni ato ko sa kwarto sa akong mga parents, tapos giingon ako sa ilaha ang good news. So, Apan dili lang kana ang iyang unang kadaugan kay niadtong 2019 rank 7 usab siya sa September 2019 Medical Technologist Licensure Exam. Apan sumala ni Isaac, dili sayon ang iyang giagian aron makabot ang iyang naabot karon. Pag katong 1 year na mo na internship, wala naman mi scholarship ato, tapos wala pa jud mi sweldo. So bale it was a challenge for me na kanang nagtry ko og best nako na kanang mag-live within my means. Nagtrabaho si Isaac isip teacher sa usa ka universidad aron masuportahan ang iyang panginahanglanon. Sumala niya, walay makababag aron makabot niya ang iyang mga pangandoy. Someone na nagabelieve sa imuha, so ang ginaingon dyan ako, surround yourselves with people who believe in you. Kaya naadyo'y mga times na ikaw gyud mawad-an ka og believe sa imong sarili. So, Duna sab siya mensahe sa mga susama niya nga duna sabda kong pangandoy ug dunay ginaagian nga kalisod. Every opportunity that you can. So ako, i-grab dyan ako ang opportunity na makatudlo ko para makasupport sa akong sarili. Sa karon plano ni Isaac nga ipadayon kini nga propesyon aron makahatag og kaalam sa ubang tao. Sumala sa Professional Regulation Commission, 3,845 ang nakapasa, gawa sa 6,600 ka nag-take sa October 2024 Physician Licensure Exam. Kent Abrigana, 1, Mindanao. Gikumpirma sa Tagum City Health Office nga nakatala kini og 30 ka bag-ong kaso sa dengue sa syudad sulod sa usa ka semana. Sa tala sa Tagum City Health Office, sukad Enero hangtod sa October 19 karong tuiga, anaan sa kapin 2,000 ka kaso sa dengue ang ilang natala ug siyam ang namatay. Gani sa October 13 ngadto 19, 30 ka kaso sa dengue ang natala. Nagpabilin nga ang Barangay Visayan Village ang dunay pinakataas nga kaso, gisundan sa Opokon, Mangkilam, Madaum ug La Filipina. Ana paghihapon ang syudad sa dengue outbreak. Parayong giawhag sa Tagum CHO ang katawhan nga mahimong aktibo sa pagbatok sa dengue, pinaagi sa 5S kontra dengue nga mao ang search and destroy breeding sites, self-protection from mosquito bites, seek early medical consultation, support fogging in areas with clustering of cases, ug sustain hydration. Mga kapuso, 63 days na lang, Pasko na! Ug mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.